mas malala yun. Pero anong thoughts nyo about dun sa responsibility dito? Kasi marami na gano'n online, marami nagagalit na for privacy daw, hindi sila masaya. Yung idea nung ginagawa nila is okay. Ang problem talaga yung verification. Verification method. Yung pinaka-problem mo ka na. Paano naman yung actions na tinitake nila dito? Like, okay lang naman yun, no? Marirestrict kapag bata ka. Yeah. Dun sa mga certain actions, no? Wala namang issue doon. Wala ba kayo nakitang issue doon? Okay lang sa inyo yun? Sa akin, okay lang. Okay naman. Walang problem yung mga. Okay lang naman. Kasi by right, ang social media dapat 30 years old above, Yeah. diba? Oo, dapat talaga. Kasi parang kailangan talaga maging strict na sa dami na nangyayari ngayon. So, ang nagiging issue nyo lang talaga dito is yung sa verification method niya kung sino mag-handle ng data nyo. Kasi merong data breach recently ang Discord na leak yung mga public information ng Yun yung ayaw ko din sa nila. Nakakatakot, di ba? Pati yung ngayon Discord namin na-hack tas kailangan naman i-delete. Ay, Kaya hindi yun. Hindi sa mismong Discord system pala. Hindi Discord system yun. Yung isa sa inyo, nag-click ng bold. May na-click na link. Or may dinownload na Palworld na torrent. Hindi Discord issue yun. Yung issue ng User issue. Na-leak yung kanya palabusan yan. and then hindi siya gumagamit Session na token. Antivirus FA yun. or other security measures para niya. So yun. Nakuha yung session token. Sinasabi nila na wala silang tiwala ni i-handle yung yung private information mo ng Discord. Ang problem dito is hindi Discord yung hahawak ng data mo. Iba pa eh. Oo. Vendor. Sino third yung party pa eh. vendor providers na hahawak nito? Sigurado ba kayo, malinis ba yan? Paano mangyayari dito? Mas malinis ba kaysa sa inyo? Ganon, di ba? Oo, mas malinis ba siya sa Discord? To be honest, mas gusto ko na Discord na humawak ng data ko kaysa third party vendor. Kasi at least alam ko sino sisisihin ko. Yun, accountability. Hindi nila dinidisclose kung sino yung Kung dapat sino to. i-disclose nila yun eh. Anong country, magve-verify ng age verification yun to. Ganon. Sabi nila hindi naman siya mag-live sa sa computer mo. So ibig sabihin meron siyang remote viewing na mangyayari. Yun yung nakatakot. Pero para sa akin may problema din yung mismong verification process. Kasi what if mukhang bata yung isang tao or mukha siyang matured pero bata lang siya. Lalo na ngayon yung mga ibang bata, ang matured nilang tignan. Kunwari may mga alam ako, 14 years old pero mukha na silang 18, mga ganun. So, parang para sa akin hindi enough yung face verification process para maano mo na nasa tamang age bracket. Kumbaga, hindi siya basis for me. Parang hindi yun enough. Kasi yun nga, may mga taong mas bata or may mas two stages matandang yung tingnan. gagawin nila eh. Siguro kung hindi sila sigurado, dun sila magre-request ng additional verification like yung documents, kanon. Bakit bulbulin tong balang to? Sabihin ka ng additional ID mo. Bigotilyo yan eh. Oo. Wala ba silang ibang, parang sa tingin ko dapat mag-isip pa sila ng iba pang way para mag-verify ng age. Ano pa ba ang pwede? ID Pupunta na lang sa island. naisip ko eh. Oh, yun lang. Or, ba't hindi na lang, isa sa way na naisip ko dapat ang kanuhin nila, yung mga parents, bigyan sila ng consent. Parang ganun. Dapat yung, parang isang way para sa akin isang way para... Meron tool lang, Google, app, mga app na age restriction, yung mga applications na pwede lang i-access. Meron na. Pero ba't hindi nila gawin? Hindi na ang daming nasusunod ibang process eh. Pero yun, ang dami naman ibang process na parang, para at least, may help din ng parents. Yun na nga, na parang, hindi, ito talaga yung age nito. Hindi ba pwedeng kontakin na lang muna? Wala namang hassle kung kunyari sa pag-create lang naman ng account or pag-restrict ng account kung bigay man lang nila yung 30 minutes or sabi mo ilang minutes, hindi naman naabot ng isang oras yun. Di ba? Parang isang beses lang naman eh. Ba't hindi nila gawin? Hindi siya, ang alam ko hindi siya isang beses lang. So, may mga times na, kumare, na bypass mo today, no? So, tapos nag-type ka na skibidi67. Ganun. So, magre-require na naman siya ng age verification. Sa akin lang ako isa yun sa naisip ko na parang parang mas possible na makakatulong pa kasi at least involve yung parents na sasabihin niya, ito talaga yung age ng anak ko o tama lang. Kasi di ba ikaw pinoprotektahan mo yung anak mo di ba? So, yung ID, I think yung ganun din yung mangyayari. Kailangan mo talaga mag-submit ng identification confirming na yun talaga yung edad mo. Yun Nakatakot lang kapag yung na-leak ulit yung mga information na yun lang.
ang problem mo dun sa parent verification, ano yan eh, dali lang i-bypass yan eh. Paano nila ikukunin yung parang contact ng parent? Sabi mo, please provide your parents' email. Di pwedeng gumawa lang sila ng email Tito Boy, tapos sila pwede yung ikaw na lang. Ganun. tapos sila yung sasagot na, be verified that this. Kaya dapat video call, parang ganun. Yun lang. That's too. I doubt na igagawin mas malala, ng Discord mas malala yun kasi Mas malalaman. ang magbe-verify is nasa above 18 years old na mas matanda. Tatawagan mo yung bata. Video call tayo, cute boy. Allah. Hindi. Kunyari, di ba, ako, kasama, ang naisip kong process, kunyari, di ba yun nga, kung gagawa ng account yung anak ko, or kunyari, sabi mo nang may account siya, tapos yun na nga, di ba, kung tama naman na ma-restrict siya, ako yung kumbaga yung parent, nandun din sa mismong PC na yun, tutulungan niya na, yun nga para hindi siya mag-over dun sa sabi niya sa Discord na ito talaga yung age. Kung naman so, above siya i-verify dun naman sa... yung parents mo. Kailangan pa i-verify na parent mo siya. So meron siyang parent, yung age verification, on top of that may parent verification para sobrang sigurado. Ano yung isasabit din yung ID nung ano? I mean, kung talagang makulit ka, may chance na mangyari yun. Dapat gawin yun. Ang problem is, hindi nila gagawin yun eh. Na, Masyado nang magastos masyado. tong method na to eh. Pero yun nga. Sa akin lang Ayun. And that's all our topics for today's podcast. Kung meron po kayong topic suggestion, feel free to send us a message or mag-comment kayo sa mga platforms na makikita. And shoutout po sa mga sumusunod. Yun, shoutout sa mga chatters natin. Si GM Shadow Games, Power Ranger, Antagonize X, DM Emperor, Avian x2. Yay! Sino pa ba? Yay! Si DM Kenneth, Ano pa ba? Si Reconnecting. yung Reconnecting PH, Aquino TTV, and 123 Go Retro. If na-miss man ako, pasensya na po. Bawi ako next time. Ken Puccino. Si Ken. Yan, Si Ken. Vincer Bro. Ayun. Lagi nanonood yan. And to join, bago yung to join, to support us, you can like, comment, subscribe, and of course, follow nyo po kami kung saan mo ang platform nyo kami makikita. And of course, to join our discussion, we are available every Friday or Saturday sa Pinoy Gamer Twitch channel and sa aking Shell Balete Facebook page. Saan namin ginagawa ang aming live recording. And kung meron kayong mga kilala na pwede mag-guest sa aming show, at kung gusto nyo din po maging guest sa aming show, just let us know. Kontakin nyo po kami sa mga social media accounts and of course sa page din po namin or sa aming website which is ang pinoygamer.ph. And yung mga shoutouts nga po ay binibigay namin sa dulo ng video. So, ayan na. Binigay na po namin.